Nako, medyo natanghalian po tayo ng ating spokes hour ngayon. Kasi po, nandito po kami sa Ice Rise and Belt, yung pinakamalaking ice cave sa buong daigdig. Pagbalik ko po sa Vieda, gagawa po ako ng travel vlog para ma-share ko sa inyo kung gano'ng kaganda yung ice cave na yan. Isang kulubotre po yan at ito na po ang pinakamahabang ice cave sa daigdig at ang dahilan po ay yung lokasyon niya merong number 1, altitude, number 2, sapat na tubig, number 3, ito pinaka-importante, yung circulation ng hangin. So, ang nangyayari dahil sa circulation ng hangin sa loob ng kuweba, umabot ng 100 kilometers per hour, yung pag-summer, yung mainit na temperatura pumapasok pero lumalamig at pagdating naman sa winter, mas malamig ang loob, ang labas kaysa dun sa loob, no? So, it's really a geological wonder. And I'm happy na bago pa ako tuluyan tumanda at age 59 na si Spokes, no? Nakayanan ko pa. Pero alam niyo po ha, yung aking mga kaklase sa high school, sa college, sa law school, at sa LLM, talagang pumunta po kayo dito. Pero, siguro hanggang baba na lang kayo kasi ako po nag-exercise 4 times a week, pero talagang nahirapan din po. So all in all, umabot po ng hours 35 yung pag-akyat kasi akit na po ng 20 minutes, sasakay ng cable car, tapos lakad na ng 20 minutes. Tapos sa loob, more than 70 minutes. So 2 hours 50 po nito. So kailangan talaga yung tip-top shape. At sa tingin ko, yung ating mga kaedad, mukhang mga anak at mga apo na natin na pupunta rito. Ulot nga po, kaya po kayo. But anyway, pag-usapan po natin ngayon, natapos na po yung 8 na araw na impeachment. At alam nyo, habang pinag-iisipan, malinaw na po talaga na ang maging botohan dito ay base rin sa mayorya at sa minoria. Parang wala kasing nagtatanong na honest to goodness para malaban ang katotohanan. Siyempre, may kakampi si VP Sara at meron din kakampi mga bakak. Pero mas marami po silang bakak. So talagang halatang-halata po sa pagtatanong nila, lalo na yung isa antivirus, yung Erich, the law bender, yung kapatid niya, di ba? Yung mga tanong ni dekorasyon na sa Senate President, no? At siyempre, yung mga kakampi naman ni Inday Sara, si Alan at si Pia Cayetano, at si Robin Padilla, talagang parang kaya nga naging political proseso to. Hindi natin matatanggal na bagamat dapat, at sabi ng taong bayan, karamihan sa ating mga mamamayan na nagsabi na dapat ay base sa ebidensya maging desisyon ng impeachment court, mukhang base pa rin talaga sa politika. At ang magiging division dyan ay mayorya at saka ang minorya. Ang issue na lang, dahil ang majority naman ay 13 lamang, kailangan nila ng 16, may makukuha kaya ang bangag sa 8 ngayon ng minorya. Yung hindi makakaboto, kung hindi sila talaga pabobotohin, that is a vote for acquittal. Kasi sabi ng saligang batas, 2/3 of all members of the Senate dapat bumoto for conviction. Yung hindi na makakaboto na 3, ibig sabihin yun, negative vote na yun. Kasi hindi naman nila makakount as for acquittal ang hindi bumoto. No? Pero siyempre, 13 sila, so 3 na lang ang kanilang kakailanganin at ngayon pa lang nagsisimula na yung mga usap-usapan na dapat ibaba ang numero, no? Na hindi dapat isama yung 3 sa bilang ng 2/3 at ang gusto nilang ibaba sa 14. Kasi kung 14, 13 sila, isa na lang ang kukunin nila. So, pwede nilang takutin kung sino man yung isa pa na kakasuhan. No? Nandiyan ang mga bilyar, pero ang narinig ko naman, ang mga bilyar ay manilitigan talaga kasi hanggang 2028 naman si Marcos, isa pa naman silang resources para mabuhay until 2028. So, tignan natin kung sino pa ang tatakutin nila. Pero ngayon talaga, malinaw na malinaw, no? Na baka ang sunod nilang ikulong is si Alan Peter Cayetano dahil sila'y kinukonsidera na napakalaking tinig din si Alan Peter Cayetano dahil matalino nga, no? Alam niya ang batas, alam niya ang kanyang procedure at sa tamang lugar ang kanyang puso, no? Para sa bayan. At hindi nagpapabili sa mga bangag. So, sa tingin ko talagang pagpipilitan nila na ibaba ang 14 dahil siyempre mas madali makakuha ng isa kaysa makakuha ng 3. Nakita niyo naman talagang git-gita ng numero ngayon dito sa Senado dahil alam naman ng marami na susunod na presidente ay si Inday Sara Duterte. Yan na po, lumabas ang bagong
sa Pulse Asia survey, sa tingin ko yan ang pinaka-credible na survey at wala pong malapit na katunggali sa politika ngayon si Inday Sara. Sa katunayan, ang pinakamalapit pa rin si Lady Robredo pero 20 points ahead pa rin po si Inday Sara. At kung titignan niyo po sa Balance Luzon na dati ay strength ni Leni Robredo dahil kasama dyan yung stronghold niya na Bicolandia, 50-50 na sila. At yan naman ang ideal kay VP Sara. No? 50-50 ang Balance Luzon, 50-50 ang Metro Manila, tambak sa Mindanao at tambak sa Visayas. VP Sara pa rin. Kung ikaw ay senador at meron ka pang 3 taon na bubunuin sa iyong termino, kung di naman kaya, ay tatakbo dito sa darating na elections sa 2028 at magkakaroon na 6 na taon. Ikaw ba ay boboto para makalaban ang sitting president? Except na lang talaga kung Noel. At yan pa po may possibility dahil alam naman natin, ayaw talagang bumitiw nito si Bangag. No? Ewan ko ba, talagang adik sa pangungurakot ang dugong Marcos. Klepto talaga sila, nasa dugo. Kaya pasensya ka na, Senator Amy. Gusto na sana kitang mahalin pero talagang hindi ko pa rin matanggap. Dahil parang genetic talaga yung inyong predisposition na magnakaw sa kaban ng bayan. Parang nasa dugo nyo talaga Kasi how do we explain yung kapatid nyo walang kabusugan sa pagnanakaw? Ewan ko ba. But anyway, mahaba pa naman po ang tatahakin at meanwhile, patuloy po ang pagtitipon dyan sa Liwasang Bonifacio. Record na po ito na hindi sila umuwi. Parang 1 linggo na sila hindi umuwi. At ang balita ko hanggang 27 ito doon sa SONA. Baka naman meron silang inaantay. At sana nga meron. Sana nga yung mga magigiting natin kasundaluhan at kapulisan talaga magpapili ng kanilang mga paninindigan at protektahan ang taong bayan sa panahon na kinakailangan. Ulitin ko po, kinakailangan natin ng proteksyon dahil napakalaki ng banta sa ating kabuhayan habang ang presidente ay nananatiling bangag. Sa hukbong sandatahan nga, pag nalaman na ikaw ay adik, tanggal ka na agad. Bakit sa pagiging presidente, kumpirmadong adik na, handyan pa rin. Hindi natin sinisisante. At kung ayaw masisante, kung ayaw magbitiw, dapat sisantihin. Gaya na ginagawa natin sa mga enlist. Kita di pag-uusapan ang impeachment complaint kasi ang susunod na bisa niya ay sa Miyerkules na susunod na linggo. Wala nga pong hearing ng Monday kasi SONA at sa Tuesday, kontra SONA naman ng Minoriano sa Senado. Kaya Wednesday na po uli. At saka linipat po nila sa umaga ang hearing, 10 o'clock, which is 4 o'clock my time. Hindi ko po alam kung anong gagawin natin dahil sa totoo lang, hindi po ako makakagising ng 4 o'clock in the morning para subaybayan ng live. So baka ang gawin natin ay i-broadcast natin live pero yung ating komentaryo siguro pagkatapos na ng kada hearing. No? So ibig sabihin, panuorin na lang muna natin kung saan natin mapapanood ang proceedings tapos yung aking komentaryo ay later on. Dahil nga po, napakaaga ng 4 a.m. para gumising ako araw-araw. Anyway, pag-usapan po natin ngayon, may tumawag po sa akin na kaibigan dito sa Austria at sinasabi na nagsalita na naman daw si John Vic Remulla na na-dismiss na raw ang aking asylum at dahilan kung bakit hihingi na naman sila ng red notice alert galing sa Interpol. Well, alam niyo po, meron din talagang lumabas na mga vloggers na ganyan din ang sinasabi na deny na raw po ang aking asylum. At ito daw po ay galing sa mga informante na galing sa Dahig. Well, alam niyo naman ang mga taga-Hague, no? Talagang marami talagang kampon si Joe Masison dyan sa Netherlands dahil dyan po tumira ng napakatagal si Joe Masison, no? At dyan na nga siya namatay. Kaya huwag kayo magtataka kung ang chismis ay galing sa Dahig, galing po yan sa CPP-NPA na siya naman po talagang nagbabantay sa aking asylum application at talagang gumagawan hakbang para pansinin sila at ma-reject ang aking asylum. Mabuti na lang, ang asylum po ay nanggaling po dito sa Europa, naging dahilan kung bakit napakadaming mga Hudyo ang nabuhay nung pangalawang pandaigdigan digmaan dahil humingi sila ng asylum sa iba't ibang lugar ng daigdig kasama na ang Pilipinas. No? At tayo naman ay pinapasok natin sila at parang makaiwas sa kamatayan sa kamay ng mga Nazi Germans. So, wag po kayo magtataka na ang daming mga fake news sa ganyan.
Pero ako, hindi naman ako nag-broadcast nung nalaman ko na ilang mga taga CPP-NPA na base sa The Hague o sa base sa Netherlands ang nagkakalat ng ganyang chismis, no? Dahil anyway, sino ba sila, no? Bagamat sila may mga vlogs, sa totoo lang, wala naman masyado nakikinig at nanonood sa kanila. So sabi ko, ignore, ignore, ignore. Pero kapag ang Secretary of the Department of Interior and Local Government na nagsalita, kinakailangan officially, pasinungalingan po yan. Uulitin ko po ha, ang asylum processing ay strictly confidential. Hinding-hindi po maglalabas ng kahit anong impormasyon ang gobyerno ng Austria tungkol sa aking application for asylum. Lahat ng impormasyon na makakalap niyo tungkol sa aking asylum, manggagaling lang po sa akin. So kapag meron kayong narinig na impormasyon tungkol sa asylum ko na hindi ako nagsabi, fake news po yan. Dahil gaya na aking sinabi kanina, no, strictly confidential sa buong daigdig ang asylum at hinding-hindi magre-release ng kahit anong impormasyon ang Austrian authorities tungkol sa aking aplikasyon. Now, ang problema, si John Vic Remulla, ilang beses nang napaso sa fake news. Nakalimutan niyo yung sinabi niya na naaresto si Zaldico sa Prague. O, di ba? Napatunayan naman natin na pati ang Marcos Jr. na paniwala niya, pero sunog na sunog sila dahil fake news. At ilang beses na rin naman sila nagsasabi na na-deny daw ang aking application. So by now, yung mga taong bayan siguro, lalong-lalo na yung mga naniniwala pa sa akin, at napakadami naman pong naniniwala kung magbabasihan yung mga nanonood sa ating mga broadcast, pwede nyo nang sabihin, huwag kayong mag-alala. Hanggang hindi nang gagaling sa akin ng impormasyon tungkol sa aking asylum, huwag niyong paniwalaan, fake news po yan. Pero siguro, ulitin natin ang mga nasabi ko na. Bakit confidential yan? Kasi alam naman nila na kapag ikaw ay nagsasabi na ikaw ay ginigiit ng iyong gobyerno, may banta sa buhay mo talaga. Kaya nga po, kung hindi nga lang ako sinabihan ni VP na i-explain na kaya kami nagkakasama sa The Hague noong mga panahon na ako ay nag-apply ay dahil ako ay asylum seekers, pwedeng hindi ko pa isinapubliko yan. At pati ang Netherlands will not confirm or deny na ako ay nag-apply dahil the very existence of the asylum application, yan po ay delikado sa buhay ng asylum seeker dahil kapag yan ay napagbigyan ng gobyerno na hinihingan mo ng asylum, dagok yan sa gobyerno na iyong inalisan dahil ikaw ay ginigiit. Dahil ano ba namang klaseng gobyerno yan na hinahayaan niya na ang gobyerno ay iipitin, gigipitin ang mga mamamayan. At syempre, wala na mga amin sa gobyerno na sila ay nanggigipit at nang iipit ng kanilang mga mamamayan. Pangalawa, yun nga po, kasi kapag naisa publiko yan, magkakaroon ng debate at baka akalain ng taong bayan na yung pagbibigay na asylum subject to butuhan gaya ng ginagawa o iniisip ng mga kampo ni Joe Masison sa CPP-NPA na yung mga libu-libong mga lagda nila ay magiging balakid para ako yung magkaroon ng asylum. Wala pong kinalaman ang public opinion dyan sa pag-grant ng asylum. Nakaukit po sa bato ng asylum, mareresolba lang yan kung mapapatunayan talaga yung panggigipit at banta sa buhay ng isang asylum seeker. Kasama na rin yung mga kondisyon ng mga kulungan kung ang isang asylum seeker ay meron ng outstanding warrant of arrest. Ang masasabi ko lang po ito, siguro po, pwede ko nang sabihin, imposible na ako'y pabalikin sa Pilipinas dahil sa country report po ng Austria mismo, talagang sinabi nila na hindi makatao ang mga kulungan sa Pilipinas dahil ito ay torturous. At meron po akong kinalaman dyan dahil ako po nagsampa ng kaso sa ngalan ng isang Briton na nakulong sa Pilipinas. Dumulog po ang isang NGO sa UN Committee on Human Rights para sabihin na illegal ang pagkakadetene dito kay Albert Wilson sa Pilipinas dahil nga torturous ang prison conditions, overcrowded, mainit, hindi sapat ang pagkain, hindi sapat ang inumin, walang tulugan.
at humihingi na madeklara ng Pilipinas ay linalabag ang kanyang obligasyon dito po na nakasaad sa Convention on Torture. At nagkaroon naman po ng desisyon ang Torture Committee, UN Torture Committee, na talaga naman pong torturous ang prison conditions at dapat gumawa ng hakbang ang gobyerno para gawing mas makatao ang kondisyon ng ating mga kulungan. Ang papel ko po dyan, hinain ko po yan sa Korte Suprema para pumapilitan ang gobyerno ng Pilipinas na gumawa ng hakbang para nga po gawing mas makatao ang kondisyon ng mga kulungan. Maliwala kahit hindi, na-dismiss ang sabi ng ating Korte Suprema, yung mga desisyon ng UN Human Rights Body, yan ay recommendatory, hindi dapat sundin ng mandatory. Kaya na-dismiss po. Kaya hanggang ngayon, ang mga kondisyon ng kulungan natin ay hindi makatao. Kung ako po ay magsasabi o magpe-predict ko anong mangyayari, out of the question po na ako'y ma-deport sa Pilipinas habang ang kondisyon ng mga kulungan ay hindi makatao at torturous. Bakit? Dahil nga po, bukod pa dun sa Asylum Convention na nagsasabi na hindi dapat mapadeport ang isang tao humihingi ng asylum sa lugar o sa kanyang bayan kung siya ay haharap sa posibilidad na siya ay pwedeng ma-torture. Yan po ay nakasaad din sa Refugee Convention. Meron pa pong Torture Convention na kasapi din ng Pilipinas na ipinagbabawal talaga ang pagpapabalik ng isang tao sa isang bansa na kilalang nanonorture. At dahil ang ginamit ko namang dahilan para sabihin na ako ito torture sa Pilipinas dahil ang kondisyon ng kulungan ay torturous, at ito pong dahilan kung bakit ako po talaga ay naabala sa kondisyon ni Senator Rodante Marcoleta, ni Mike Defensor at ni Pastor Kibuloy, talaga merong absolute prohibition sa mga bansa na kasapi ng Convention on Torture na mag-deport na kahit sino sa mga bayan na meron talagang pruweba na nanonorture. Ito, malinaw naman po na meron ako non-bailable case. Diretso ako sa kulungan at malinaw po sa finding ng UN Human Rights Committee na talagang ang kondisyon ng kulungan sa Pilipinas ay torturous. Kaya nga po, ang sinasabi ko, wala pong mangyayari sa mga ngawa-ngawa na mga CPP-NPA dyan dahil hindi po ako mapapabalik hanggang hindi mapakita ng gobyerno sa Pilipinas na gumawa na sila ng hakbang para maging makatao ang kondisyon ng mga kulungan sa Pilipinas. Siguro po, kung talagang atat na atat ang Marcos bangag na kunin ako at ikulong at gumawa ng hakbang para maging makatao ang mga kulungan sa Pilipinas para ako'y ma-deport na, ay magpapasalamat po ako. At yung aking pagde-deport sa Pilipinas ay naging dahilan para nga gumawa ng hakbang na maging makatao na ang mga kulungan sa Pilipinas. Pero mangyayari ba ho yun? Ay naku, sa tingin ko hindi. Dahil alam nyo naman, pati sa kulungan, nandyan ang korupsyon. Basta talaga kasi ang pinakamataas na leader sa gobyerno ay corrupt, para pong cancer yan na kumakalat sa lahat po ng mga sangay ng gobyerno kasama ng mga kulungan. Sa totoo lang po, siguro kaya nga hindi makatarungan ang mga kulungan ay dahil sa hindi sapat ang budget, hindi lang sapat ang budget, kung hindi, kung ano man yung counting budget na nailalaan natin sa ating mga kulungan, kinukurakot pa ng mga warden. Di ba po? At mga gwardya. At alam naman natin na ganyan talagang kultura sa mga kulungan ng Pilipinas. So ang aking mensahe kay John Vic Remulla, naku kaibigan po tayo, huwag ka mag-alala. Kapag nagkaroon ng development sa aking asylum, na gaya na aking sinabi, imposible na magkakaroon ng order na ako'y ibalik sa Pilipinas habang ang mga kulungan na pinatatakbo nyo dyan sa Pilipinas ay hindi makatao. Ako nang magsasabi sa iyo nang hindi na ikaw masunog na naman dahil sa fake news. Tayo naman ay may mga numero sa isa't isa. Tayo naman ay malapit na mga magkakaibigan. So sa akin, pangako ko, pag meron ng development sa aking asylum, isa sa publiko ko naman yan. Bakit ko itatago? Lalong-lalo na sigurado ako bilang isang abogado na hindi ako mapapauwi habang ang mga kulungan natin ay torturous o hindi makatao. Promise po yan. Bakit ko maitatago? Di ba? Marami pong mga mabuting mga mangyayari as soon as ako po ay magkaroon ng positive reaction or decision galing sa Austria. Pero tsaka na po natin
pag-usapan yan. Okay? Sa akin, mahirap po mabuhay abroad. Tinamaan po ako ng lungkot nung minsan na umulan na parang bagyo na gaya sa Pilipinas. Dahil naamoy ko po yung amoy na para ako'y nasa Pilipinas. Yung mainit na panahon tapos biglang uulan. Nako, palagi po natin naamoy sa ating inang bayan yan. At talagang lumabas na naman po yung kalungkutan. Pero ang sinasabi ko sa sarili ko, pag ikaw ay pumayag na malamon ng kalungkutan, ikaw rin ang talo. Kaya nga ang ginagawa ko, exercise ang exercise at talaga naman pong nakikihalubilo sa ating mga kapwa Pilipino at gumagawa ng mga pamamaraan para kahit papano mabawasan yung kalungkutan. Well, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala. Alam niyo po, nung ako po ay umalis sa Pilipinas, halos 2 taon na ang nakakalipas, akala ko maglalaon na ako parang bula. Pero ibang klase pong suporta na pinapakita nyo maski dito sa internet. At habang narariyan po kayo, pinakikinggan ang aking mga sinasabi at naniniwala sa aking mga paninindigan, hindi naman po tayo mawawala. Maraming salamat po sa inyong patuloy na tiwala. Maraming salamat po sa inyong paniniwala at sa inyong pakikibaka sa ating paninindigan na panahon na para magkaroon ng isang leader na hindi adik at hindi korap at yan po si VP Inday Sara Duterte. Hanggang muli po natin pagkikita, ito po inyong spoksang bayan na nagsasabi, I love you Philippines, you're the only country that I have, you're the only country that I will love. God bless the Philippines. Hanggang bukas po, bye for now.